Taon ng gabi na malamig. Rest house sa gilid ng baryo. May lumakad na tao sa dilim, may tunog ng sapatos na kumakalog sa semento, at may huni ng uwak na parang paalala. Ako ang unang nakakita ng may kumatok. Hindi ako makapaniwala sa itsura niya, parang may kinikimkim na hanggaran sa mga mata. "Ikaw ba ang kapitbahay na tinatawag nila?" Tanong niya ng mabagal, halos bumulong. Tumango ako at napahawak sa pinto, may lamig sa kamay na hindi ko maintindihan. Ako nga pala si Tomas, taga-rest house, taga-hugasan ng pinggan at tagalagay ng tubig. At ito ang aking kwento. Mabilis ang simula, parang isang buntong hininga na humahabol sa atin. Si Aling Cora, ang matandang may-ari ng bahay sa kabilang bakod, kamakailan lang ay nawala sa mundong ibabaw. Iniwan ang bahay at kaunti pero importante niyang mga gamit. Dumating ang bagong may-ari na matapobre ang kilos, may ngiti na parang pang-akit at malalim ang mga lihim. Hindi noon ko akalain ang pagdating niya ang maghahatid ng tinaguriang gabi ng aswang sa aming barangay. May bahagyang halina sa bawat salita niya, pero may kasamang pang-iinsulto sa amin, sa aming simpleng pamumuhay. Sasabihin ko sa iyo, dadalhin ko ang bawat sandali. Hindi ko bibigyang palampas dahil hanggang ngayon hindi ako makatulog kapag naaalala ko ang amoy ng langis sa kanyang kamay noong gabing iyon. Ang unang eksena ng gulo nangyayari sa harap ng rest house. May maliit na pag-uusap sa pagitan namin na parang magaan lang ngunit puno ng matalim na titig. "Sino ang nag-aalaga dito?" Tanong niya. "Ako," sabi ko. "At anong dalhin mo rito?" Tanong ko pabalik. "May dala lang akong papeles at ilang gamit," sagot niya. "Bakit parang hindi ka natuwa?" Tanong niya naman, halos tumawa. "Dahil alam ko ang batas ng baryo," sagot ko ng mahinahon. "Wala kaming natakot kung ano ang iyong kaya," sagot niya at may pag-angat ng kilay. Naaalala ko ang mga kapitbahay na nakasilip sa bintana. Si Ate Tina na may daladalang tela, si Anton na nakaayos ng multicab, si Mang Arthur na maingat na nakaupo sa bangkito, si Neneng na nag-aalaga ng apo, si Rodel na nagbebenta ng isda, at si Lolo Pilo na tahimik sa sulok. Ang mga tingin nila ay halo ng kuryosidad, takot at pag-aalala. At iyon ang simula ng aming gabi ng pag-aangkin at takot. Araw-araw sa rest house ay simple lang ang awit. May kape tuwing umaga, may paghanda ng mga kumot at higaan para sa mga biyahero at ang amoy ng mantika mula sa maliit na kusinang basura. Ang buhay ko ay gulong ng gawaing paulit-ulit, mag-alis ng alikabok, magwalis, maghugas ng pinggan. Lumaki ako sa lugar na ito, kilala ng mga tao ang aking mga kamay na palaging mamasa at amoy sabon. Ngunit may mga araw na ang katahimikan ay may kapirasong galit na dumadaloy sa hangin. Si Ate Tina ay madalas magdala ng tinapay at kwento, si Anton palagi may biro, si Mang Arthur madalas magtago ng tingin kapag may bisita, si Neneng mahilig magtanim ng mga halaman, si Rodel nagbibigay ng sariwang isda kapag may piyesta, at si Lolo Pilo laging nakatanaw sa langit na parang may hinahanap. Ang baryo namin ay puno ng mga pangalan at kwento na sabay-sabay umuugoy, at ang pagdating ng bagong may-ari ay parang bato na binato sa gitna ng lawa. Naglabas ito ng mga alon na hindi madaling humupa. Ang rutang araw-araw ay nagdalain ng mga maliliit na sigaw ng tsismis. Si Kapitan Juan ay madalas magdaldal tungkol sa titulo ng lupa. Si Dr. Ramirez ay nag-aalala kapag may sakit na hindi maipaliwanag. Si Albularyo Isko ay may sariling opinyon sa mga nangyayari. Laging may ideya na hindi basta tinatanggap. Sa simula ay mga maliit na bagay lang, isang kulang sa upa, isang pagdadaya sa supply, isang tingin na parang may ibig sabihin. Ngunit unti-unti, ang maliit na kaguluhan ay lumaki. May isang gabi na may narinig kaming pag-udyok sa likod ng bahay. May tunog ng palakpak at may inaawit na hindi namin maintindihan. Naglakad kami palapit at nakita ang bagong may-ari na nakasandal sa poste. May hawak na bote ng langis kasama ang dalawang lalaki na hindi namin kilala. Si Bernard na tagalungsod at si Carla na parang tagapangalaga ng yaman. "Ano ang ginagawa ninyo rito?" tanong ko. "Nagbibigay lamang ng pagdiriwang," sagot niya.
Nang pagdiriwang ng bagong simula, dagdag niya, ngunit may malamig na hangin na dumaan at may amoy ng lutong karne na may kakaibang anghang. Iyon ang gabi na nagsimula ang mga unang alingawngaw na hindi namin agad inakala na magluluba. Ang unang malaking insidente ay nang mag-umpisa akong makakita ng kakaiba sa mga hayop. Ang pugo ni Neneng ay natagpuang patay na nasa gitna ng bakuran, hindi binutas at may mga marka na parang nasugat sa loob. Ang aso ni Rodel ay hindi nagising sa umaga at natagpuang kakaiba ang kanyang mata. May puting sinag na tila hindi pangkaraniwan. Nakaramdam ako ng takot na hindi akin nool. Ang paningin ko ay nag-iba at parang may uod na gumagalaw sa ilalim ng mga hayop. Nagsimula akong madaig ng pag-aalala at nilapitan ko si Albularyo Isko. Ano ang nangyayari dito, Isko? Tanong ko nang halos walang boses. May kilabot sa paligid, sagot niya. May aswang? Tanong ko at siya ay tumingin sa akin ng seryoso. May mga tanda, sabi niya pa, at inilabas niya ang maliit na bote ng langis at mga dahon. Kailangan natin ng ritual, Tomas. Hindi pa ako kumbinsido noon, ngunit ang mga labi ng tao sa baryo ay nag-iiba ng hugis kapag pinag-uusapan ang salitang iyon. May mga tao na tumingin sa akin na may pag-asa at takot. Backstory ko ay hindi simpleng pagkakakilala ng isang tagapag-alaga. Lumaki ako sa munting kubo sa gilid ng ilog, anak ng isang manghahakot ng kawayan at isang mananahi. Sa unang 3 talatang ito, matatandaan ang mga amoy ng malamig na umaga at ng malansang isda na binebenta sa palengke. Bilang bata, natuto akong magbantay ng hayop at mag-ayos ng mga sirang gamit. Nang maaga kaming nawala ng ama, ako ang napilitang maging panangga sa pamilya. Ang pangalawang talata ay naglalarawan ng pag-aaral ko sa kahirapan ng mga gabi na nag-aaral sa liwanag ng lamparang delata at ng pagkakamit ng maliit na trabaho sa rest house para makaraos. Sa ikatlong talata, ang pagkawala ng ina dahil sa sakit ay nag-iwan ng butas na pinalalim ng pangungulila. Dito ako natuto magpatahimik at magtiis. Sa huling maikling talata ng backstory ng protagonist, nasa rest house ako naging bahagi ng baryo at natutunong makipag-usap sa mga kapitbahay, natutunong magdala ng pag-asa sa simpleng paraan. Tubig, maiinit na pagkain, pag-aayos ng kama. Ang aking pagkatao ay hinubog ng paghihirap at ng malasakit na ipinasa sa akin ng mga taong nagpakita sa akin ng kabaitan. Siya naman, ang bagong may-ari, ay may backstory na puno ng pagmamataas at lihim. Sa unang talata tungkol sa antagonista, ipinanganak si Doña Marites sa isang mayaman na pamilya sa lungsod, isang babaeng sanay sa luho at serbisyo. Lumaki siyang pinapangalagaan ng mga tagapaglaba at tagapagluto, hindi kailanmang nalasap ang pang-araw-araw na gutom ng mga tao ng baryo. Ang kanyang mata ay parang dumaan sa maraming kwento ng politika at kasikatan, kaya naman nabuo ang pagkakakilala ng isang babaeng matapobre. Sa ikalawang talata, natutunan niyang gumamit ng ngiti bilang sandata at ng usapin bilang kurtina para itago ang tunay niyang intensyon. Nakipagsundo siya sa mga taong may impluwensya at may mga usap-usapan na nag-ugat sa mga pagkakataong ginamit niya ang kanyang yaman upang manipulahin ang mga lokal na opisyal. Sa ikatlong maikling talata, may mga sinasabing lumabas na hindi niya iniaalay ang tunay na nararamdaman. May mga pagkakataon na pinipili niyang magsalita sa likod ng maraming boses at tila ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning na nagpapahiwatig na may pinaplanong hindi ko dapat madama. Ang kombinasyon ng kayamanan at kahinaan para sa ibang tao ang naging pundasyon ng kanyang papel bilang antagonist. Paglipat sa isang gabi na hindi malilimutan, nagsimula ang serye ng humiliations at pag-aalipusta. Sa harap ng tindahan ako unang pinahiya ng Donya. May maliit na pag-uusap na nauwi sa sarkastikong pagtawa. Ang amoy ng rest house ninyo parang lumang mantika, sabi niya ng marahan, halatang sinadya. Naku ma'am, nagtitinda lang kami ng kape, sagot ko ng may buong paggalang. Kape? Para sa mga katulad ninyo, binanatan niya. Hindi ba't dapat maglinis kayo? Dagdag niya habang tumitingin kay Ate Tina na may daladalang tinapay. Natahimik ang paligid. Si Anton ay napangiti ng pilit at si Mang Arthur ay tumingin lang sa lupa.
Hindi ako umiyak noon, ngunit may apoy na unti-unting sumiklab sa aking dibdib. Ang magaspang niyang salita ay hindi lamang pang-iinsulto, naging simula ito ng paglalatag ng agwat sa amin at sa kanya. Ang unang pahina ng masamang kabanata ay sinimulan niya sa maliit na pangangana. Sa pagdaan ng mga araw, mas madalas ang kanyang pagyuko sa pagmamaliit. Nilapitan niya ang Kapitan Juan at pinilit ang tauhan. Pagbabago sa mga patakaran, inaangkin niyang kakailanganin ang rest house para sa isang proyekto ng turismo, at si Kapitan Juan ay tila umaayon dahil sa mga pangako ng pera at tulong. Nakita namin ang mga papel na ipinapakita niya sa opisina, mga pangalan na hindi namin kilala at mga pirmahan. Nagkaroon ng maliliit na protesta, may mga bulungang pag-uusap sa sari-sari store. Si Dr. Ramirez ay nagtanong kung may legal na papel at nagbigay ng babala, ngunit may malamig na ngiti si Donya na parang nagsasabing may hiling siyang hindi basta matitinag. Sa isa sa mga insidenteng ito, may argumentong nag-alsa sa gitna ng plaza. Hindi ninyo pwedeng i-evict ang aming rest house, sigaw ni Mang Arthur. May titulo kami at may karapatan kami, sabi ko ng may lakas ng loob. Tatawis kayo sa akin, tugon ni Donya ng may lakas. Nagkaroon ng tensyon na nag-alis ng katahimikan at narinig namin ang mga panggigipit. Checkpoint na kailangan kong ipaalala sa sarili habang sinusulat. Sa puntong ito, dapat ay mga unang 3 bloke ay halos 30% ng kabuuan. Patuloy ako at pinapalawak ang mga pag-uusap at mga sensoryal na paglalarawan upang mas malalim ang immersion. Sa gabi ng paglala, nagsimulang dumami ang kakaibang sintomas. May mga lumalabas na sugat sa balat ng ilang tao, hindi marunong maghilom. May mga pangangati na tila may gumagapang sa loob ng laman, at may kasamang ingay ng parang kalansing sa itaas kapag gabi. Una na itong napansin ni Neneng na nagmamay-ari ng mga alagang manok. Tomas, pakiramdam ko may gumagapang sa ilalim ng balat, sabi niya. Hawak niya ang isang palda para pigilan ang pagyakab. Huwag kang magpabahala muna, pakiusap ko, ngulit alam kong hindi sapat ang salita. May bahagyang amoy ng latak at ng kulimlim na parang nagmumula sa lumang kahoy. Ang mga detalye ng amoy ay nagiging simbolo ng nangyayari. Mantika na nabubulok, lupa na matagal nang hindi nilinang, dugo na natuyo sa gilid ng bintana. Ang pandaman ng baryo ay nag-iba. Ang pandinig ko ay nagdinig ng mga bulong na hindi ko maunawaan. Dumatang si Albularyong Isko at inalam ang senaryo, paglalarawan ng ritual na ginawa niya. Kumuha siya ng maliit na tasa, inihalo ang ginintong langis, dahon ng ikmo, isang maliit na gawa ng bakal at barya, at nagbasa ng mga saglit na salita habang umikot sa bahay. Ang prosesong iyon ay teknikal at nangangailangan ng pagtutok. Una, sinunog ang ilang halamang gamot upang malinis ang paligid. Ikalawa, sinunog ang maliit na tela na nagmula sa lumang damit. Ikatlo, ipinahid ang langis sa mga sulok ng bahay habang binibigkas ang pangalan ng biktima at ng pinaghihinaan. Ang buong pagsasagawa ay kumpletong may mga pamamaalam at pag-ikot ng kandila at tumagal ng halos 1 oras. Ang paglalarawan nito ay dapat maging detalyado sa 250 hanggang 350 characters upang magmukhang ayos at kapanipaniwala. Pinahid ni Isko ang langis sa pinto, bintana at sahig habang ako at si Rodel ay pinanood. Huminga ako ng malalim at naamoy ko ang halo ng usok at langis. Sa sandaling iyon, tila bumuti ng kaunti ang pakiramdam ni Neneng, ngunit hindi ito tumagal. Ang mga sintomas ay lumala. May ilan na nagsasabing nakakita ng mga uod na gumugulat sa loob ng kanilang mga balat. May mga sugat na hindi naghihilom at naglalabas ng mabahong likido. Ang pagkakagulat ng komunidad ay lumaki sa isang alon ng takot. Si Dr. Ramirez ay nagpadala ng ilang sampol sa klinika pero hindi agad natukoy ang sanhi. Ang ilan ay nagsususpecha ng biological na sanhi habang ang iba ay siguradong may kekulam. Nagsimulang maglatag ang usapan sa kanto ng tindahan. Maroon bang uod na gawa ng tao? May sinuman bang nagdala ng maling pagkain? O puso lang ba ang may sakit? Ang mga tanong ay nagsimulang maglakbay at ang pinsala sa rest house ay lumala. Mas madalas na nagtatago ang mga tao at may mga lumalabas na bagong pangalan na binabanggit bilang posibleng may kagagawan, kasama ang isang tagapagligtas na lihim sa mga gabi, si Bernard na nilalamang estranghero at tila may abilidad na humakot ng tiwala.
Marami ang nagsabi na nakita nila siya kasama si Donya sa gabi ng pagdating niya. Checkpoint mental. Kasalukuyang sumasaklaw na tayo sa pagkakaroon ng mga sintomas at ritual. Susunod ay ang investigasyon at pagsisiyasat ng komunidad. Nagtipon ang ilan sa amin at nagpasya na mag-imbestiga. Ako, si Mang Arthur, si Ate Tina, si Anton, si Neneng at si Lolo Pilo ay bumuo ng maliit na pangkat. Nag-usap kami ng mahabang gabi, nagpalitan ng mga pahayag. Sa pag-itan ng amin, marami ang nagkwento ng kanilang nakitang kakaiba. Nakakita ako ng ilaw sa loob ng rest house tuwing hating gabi, sabi ni Anton. Ang aso ko bigla na lang tumahol at tila takot sa hangin, sabi ni Rodel. May maliit na lagusan sa ilalim ng sahig, sabi ni Lolo Pilo, at inakala niyang may tinatago ang bahay. Kami ay nagtataka kung paano nagsimula ang lahat at kung sino ang may pakana. Nagdesisyon kaming maglatag ng isang planong investigasyon. Una, susubaybayan namin ang galaw ng bagong may-ari at ng kanyang mga kakampi. Ikalawa, kokolektahin namin ang mga pag-aangkin ng mga naapektuhan. Ikatlo, hihingi kami ng payo kay Albularyo Isko at, kung kinakailangan, sa Dr. Ramirez para sa medikal na pagsusuri. Sa pag-iimbestigasyon, natuklasan namin ang ilang papel na naglalaman ng mga pangalan at pirma na mukhang hinango sa maliliit na sulat. May mga litrato rin kami ng mga oras ng pagdating ni Donya at ng dalawang kasama niya. Nakita rin namin ang kakaibang marka sa isang poste sa likod ng rest house, 3 linya na parang marka ng kuko ngunit mas malaki. Isang maliit na grupo ang nanumpa na may narinig na isang bulong na walang simula at walang wakas. Sa pag-usad ng mga pag-iimbestigasyon, lumitaw ang lumang kwento tungkol sa isang taong nakaangkin ng titulo ng lupa sa baryo noong dekada ng nakalipas. Ayon kay Mang Arthur, may dating may-ari na nagkaroon ng gulo dahil sa lupa. Nakita ko ang mga lumang dokumento at sa pagtuloy ng pag-iimbestigasyon, nakatataka kami na isa pa. Sa opisina ng barangay na nagpapakita ng kasaysayan ng mga paglipat ng titulo, ang mga papeles ay nagkalat at puno ng mga pirma na hindi ko maintindihan. May mga pagkakataon na tila may pinagsamahan sina Donya at ang dating pinuno ng barangay na nag-ugat sa ilang gawain na hindi maliwanag. Ang pag-alam sa kasaysayan ay nagbigay ng bagong liwanag sa aming sitwasyon. Hindi lang ito simpleng alitan ng may-ari, ito ay paglala ng lumang sugat ng baryo. Halos narating namin ang punto ng pagbulusok sa tensyon. May 2 malalaking moments na puno ng takot at emosyon. Una, may gabi na natuklasan namin ang isang silid sa ilalim ng rest house. Pinto na natagpuan ni Lolo Pilo na nakalak at may amoy na parang nabubulok. Binalik natin ang pinto at nakita namin ang mga lumang damit na may mancha ng dugo at ilang kamay na gumuhit ng mga simbolo sa dingding. Narito ang 2 maikling talata na bumubuo ng 500 hanggang 600 characters. Pumintig ang dibdib ko nang makita ko ang ilan sa mga lumang larawan na may mga mata na kinuhan sa kakaibang anggulo. Humihip ang hangin sa loob ng silid at parang may kumakadyot sa bintana. Nag-alala kami at mukhang may kasamang pag-iyak sa likod ng bawat paghinga. Ang pangalawang moment ng tensyon ay nang si Neneng ay nawalan ng malay sa harap ng maliit na altar at may mga hibla ng buhok na nakuha mula sa sahig. Ilang tao ang sumigaw at may tili kay Donya nang lumabas siya mula sa dilim. May sigaw ng "Ano ang ginawa ninyo?" at may mabilisang pagtakbo hanggang sa huling bintana. Ang damdamin ay lumubha sa mga sandaling iyon. Dahil sa lumalalang sitwasyon, napilitang humingi ng tulong si Kapitan Juan sa mas mataas na opisina. Dumating ang pulisya at ang Dr. Ramirez kasama ang isang koponan para maglinis at magsuri. Sumay-alam sa masusing pagskal ang mga sugat at mga natuklasang material. Ang mga pagsusuri ay nag-ulat na may mga mikrobyo at mga sangkap na hindi madalas makita sa karaniwang sugat, ngunit hindi nagbigay ng tiyak na sagot kung bakit tila may mga uod na lalabas sa balat. Ang komunidad ay nahati sa 2, ang naniniwala sa natural na sanhi at ang naniniwala sa mga kapangyarihang panlipunan na tulad ng kulam. Ang debate ay nagdulot ng mas maraming hidwaan at hinati ang mga relasyon. Kapag lumabas na ang mga akusasyon, lumabas din ang pangalan ni Bernard bilang taong madalas nakikitang kasama ni Donya tuwing gabi. May nag-ulat na nakita siyang may dalang isang maliit na bag na may mga kakaibang kagamitan.
Ano ang laman yan? Tanong ni Ate Tina nang maglakas loob siyang sumuyod sa kanila. Wala, sagot ni Bernard ng pabaya. Huwag kayong makialam. Ngulit ang mga mata niya ay nagliliyab ng minsan at may bahagyang panginginig. Marami ang hindi nagtitiwala. Ang bansa na matapobre ay lumipat sa isang bagong kulay. Hindi lamang kayabangan kundi isang bagay na may halong panganib. Habang umiidad sa pag-uunawa at paghahanda, nagdesisyon kami na magdaos ng huling. Malaking ritual para subukang tanggalin ang masamang impluwensa. Pinangunahan ito ni Albularyo Isko at dinaluhan ng ilang piling miyembro ng komunidad. May mga tao ring tumulong na hindi naniniwala, ngunit nag-aalala. Ang ritual ay may technical na bahagi. Unang hakbang ay paghanda ng lugar, paglilinis ng sala at paglalagay ng asin sa bawat sulok. Pangalawa ay paghalo ng langis, dahon at isang maliit na pinggan ng tinapay na dapat ilagay sa harap ng pintuan. Pangatlo ay ang pagsisindi ng kandila at pagbabasa ng mga panalangin habang umiikot ang mga kasapi sa isang bilog. Ang paglalarawan ng proseso ay tumagal ng maraming sandali at naging mas malinaw sa mga nakasaksi. Sa technical na paglalarawan, itinuro ni Isko kung paano dapat umiwas sa paggalaw ng kamay habang nagbubuo ng bilog at kung paano dapat hawakan ang kandila upang hindi matumba. Ang detalye ng mga kilos at pag-aawit ay sinundan ng katahimikan bago ang pinakamalakas na bahagi. Sa mismong gabi ng climax, naganap ang malupit na paglalabanang hindi namin inakala. May pagtatalo at galit na umusbong. Naramdaman ko ang init ng langis sa aking palad nang pinahid ni Isko sa pinto. Si Donya ay naglakad palapit at may mga tinig na nangangalit. "Ano ang karapatan ninyo?" sigaw niya. "Ito ang bahay ng tao, hindi lamang inyong pag-aari," sagot ko na may tinig na nanginginig. Nagkaroon ng 8 hanggang 10 palitan ng dialogo sa pagitan ng mga pangunahing kalahok, bawat isa na puno ng emosyon at pag-aaring hindi matatawaran. "Hindi ninyo alam ang pinaghirapan ko," sabi niya. "Pinaghirapan namin ang buhay, hindi ang kayamanan ninyo," tugon ni Mang Arthur. "Huwag kayong magmayabang," sagot niya panghuli, ngunit ang kanyang tinig ay parang kumuting yelo. Ang pag-uusap ay nagpatuloy, may sigaw, may pagtayo at may paghandusay ng mga salita na parang espada. Dito nagbunyag ang tunay niyang kulay. Habang umiiting ang usapan, may mga natagpo ang dokumento sa pitaka ni Donya na nagpapatunay na may koneksyon siya sa mga nakaraang transaksyon ng lupa na hindi patas. May mga lumang kwadro ng mga papeles na naglalaman ng mga pangalan ng mga nag-iiwan ng utang. Inilabas ni Ate Tina ang isang lumang sulat na nakatago sa likod ng isang larawan. Ito ay nagpapatunay na may panloloko na naganap noon at si Donya ay bahagi nito. Ang komunidad ay nagnginggingit sa galit. Sa isang sandali ng pagkilos, si Bernard ay nagsimulang tumakbo. May pagkahulog at sigaw. Ang eksena ay nagbunga ng aksidenteng pagkakasugat sa kanyang braso at may daladalang likas na sanga na sumira sa kanyang takipmata. Tumigil ang paggalaw ni Donya nang makita ang mga dokumento at parang nawala ng lahat ng kanyang balak. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang mukha niya ay naglabas ng isang ekspresyon na hindi perpekto at may pag-amin ngunit hindi pa sapat at hindi pa rin sapat para sa paliwanag. Pagkatapos ng huling pagtatalo, dinala ng mga otoridad si Bernard upang imbestigahan at si Donya ay inutusan na manahimik. Ang mga sugat ng komunidad ay nananatili, ngulit may bahagyang pag-asa. Naghiram kami Sandali para maghilom, maglinis ng bakuran at magmasid sa mga pagbabago. Nagbunga ang pag-amin ni Donya ng isang maliit na pag-urong sa kanyang tindig. Hindi siya nagulat, ngulit may bakas ng kahinaan. Pinilit niyang magmukhang nagsisisi, ngulit hindi namin alam kung totoong nagsisisi siya o natatakot lamang na mabunyag pa ang mas malalim na kasalanan. Epilogo, 1 buwan pagkatapos. 1 buwan mula nang magwakas ang kaguluhan, ang baryo ay unti-unting bumabalik sa dati, ngulit may mga marka. Nakita ko si Ate Tina nag-aayos ng bakuran at nagbubunot ng mga damo. Si Anton ay nag-aayos ng kanyang multicab at kumakaway tuwing ako ay dumadaan. Si Mang Arthur ay naglilinis ng lumang altar at nagsusumbong na may mga bagong tanim na dinadala si Neneng. Si Donya ay nagdaan ng mabagal sa plaza, may dalang bulaklak at isang liham na naglalaman ng paumanhin. Ngunit ang mga kapitbahay ay hindi agad tumanggap ng kanyang mga paghingi ng tawad.
Pinayagan ang rest house na magpatuloy sa pag-operate ngunit sa ilalim ng mahigpit na pagmamasid ng barangay. Nagkaroon din ng maliit na pondo para sa pagpapagawa ng lumang silid at para sa mga naapektuhan. Ang bahagyang pagkakasundo ay nagdulot ng bagong samahan sa komunidad. May mga nagtulungan na muli at ilang nagtagumpay sa pag-aayos ng mga sirang bubong. Epilogo, 3 buwan pagkatapos. 3 buwan na ang lumipas at mas malalim ang paghilom. Nagkaroon ng community meeting kung saan nagtalaga si Kapitan Juan ng komite para alamin ang legal na usapin sa lupa at upang tiyakin na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Si Dr. Ramirez at ang lokal na klinika ay nagbigay ng libreng check-up sa mga may sugat at ilang nag-volunteer para magbigay ng lecture ukol sa kalinisan at pangangalaga. Si Albulario Isko ay tumanggap ng pagkilala sa kanyang ginawang ritual pero pinayuhan din siyang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Si Donya ay nagbigay ng donasyon para sa maliit na klinika bilang bahagi ng kanyang paghingi ng tawad at dito nagsimula ang maliit na proseso ng pampublikong pag-ayos. Hindi lahat ay agad nagtiwala, ngunit may ilan na naghintay lamang ng oras para makapagpasya. Ang rest house ay binenta ang ilang lumang gamit para makalikom ng pondo at ginamit iyon para ayusin ang bubong at bumili ng mga gamot. Epilogo, 6 na buwan pagkatapos. 6 na buwan mula nang mangyari ang lahat, may mas matibay na pagkakaisa. Ang lumang silid sa ilalim ng rest house ay ginawang maliit na library at community room bilang simbolo ng pagbabago. Si Neneng ay nagtatag ng maliit na hardin kung saan nagtatanim kami ng gulay at may maliit na palatandaan na nagsasabing para sa lahat. Si Bernard ay napatawad ng ilan pero nagpatuloy ang imbestigasyon. Siya ay binigyan ng pagkakataon na magtrabaho para sa komunidad bilang bayad sa kanyang nagawang mali. Si Donya ay pinayagan sa isang ritual ng paghingi ng tawad sa harap ng mga naapektuhan at nagbigay ng pondo para sa mga emergency. Hindi ito lubos na pag-ayos ng lahat ng sugad, ngulit nagsimula ang proseso ng reparasyon. Nahanap namin ang kapayapaan sa mga maliliit na gawain, nagtitipon kami tuwing linggo para maglinis ng eskinita. May pondong itinabi para sa mga hindi kayang magpagamot at may listahan ng mga volunteer na tutulong sa oras ng pangangailangan. Sa huli, natutunan ng aming baryo na ang pagdating ng isang matapobreng kapitbahay ay maaaring magdala ng unos, ngunit ang pagharap ng sama-sama ang siyang nagligtas sa amin. Nagbunga ang pagkakaisa ng bagong anyo ng pag-asa. Ang rest house na minsang naging simbolo ng takot, ngayon ay naging simbolo ng pagtutulungan. Ako, Tomas, ay natuto na hindi agad husgahan ang mga anyo, ngunit dapat din tayong maghanda at tumindig para sa aming karapatan. Kung may matututunan ka mula sa kwentong ito, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng tapang na magsalita at ang kakayahang magbuklod kapag ang isang miyembro ng komunidad ay nangangailangan. Kung may kilala kang may kahalintulad na karanasan, ibahagi ang kwentong ito at magsimula ng pag-uusap. Maraming salamat sa pakikinig, mag-ingat kayo at magtulungan palagi.